Ngayong buwan ng wikang pambansa, mas pinatitibay natin ang pagmamahal sa ating sariling wika at pagkakakilanlan. Kaya naman ngayon, Prof. no, ngayong umaga makakasama natin ang isang guro na patuloy na nagsusulong ng kagandahan ng wikang Filipino. Ayan ay walang iba kundi si Binibining Mikey Garcia. Magandang umaga po, Teacher Mikey. Magandang umaga po. Hi, Teacher Mikey. This is Prof. Fee together with Attorney Joe. Ngayong buwan po ng wikang pambansa, bakit pumahalagang patuloy na itaguyod at gamitin ang wikang Filipino lalo na sa ating mga kabataan? Maraming salamat po sa katanungan. Taon-taon po nagdiriwang po tayo ng buwan ng wikang pambansa. Ngayon po ay 2026. Nakakatuwa po na po tayo sa ganitong taon. Sa proklamasyon po natin, bilang series po ng 1997, ang pagdiriwang po natin ng buwan ng wikang pambansa ay isa sa pinakamalaking bahagi po ng pagka-Pilipino. Ito po ay identidad natin, pagkakakilanlan natin. Hindi lang siya basta lengguwahe na sinasalita, kundi sino ka, ano ka, at nasaan ka, may wika ka, kaya may pinagdiriwang po tayo na buwan ng wika. No, thank you for that, Binibining Mikey. Binibining Mikey, nabanggit mo kanina na ang Filipino ay part ng pagiging ng ating pagkatao, no? Pero pwede mo bang sabihin sa amin ano pa yung kahalagaan ng wikang Filipino sa paghubog ng ating kultura at sa pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa ating culture, no, sa ating kultura? Napakaganda pong katanungan. Sa totoo lang po, maganda rin po ang tema ng buwan ng wika ngayon para po makilala pa natin ang kahalagahan ng wikang Filipino. Sa Filipino po at AI na tema po natin ngayong buwan ng wika, makikita po natin na ang wikang Filipino po ay patuloy pa rin po sa pagbibigay po sa atin ng karunungan sa kabila po ng napakalawak na teknolohiya sa pagtulong sa atin sa pananaliksik, pag-aaral, pagkatuto. At higit sa lahat, makikita po natin na kapag ang wikang Filipino ay palagian po nating ginagamit, hindi na lang siya basta identidad na, Filipino to kasi gumagamit to ng Filipino, kundi, Filipino to kasi alam niya yung wikang Filipino. Kaya po patuloy pa rin po tayo sa paghikayat po ng mga mag-aaral, lalo na po ng magulangin sa loob po ng mga tahanan nila sa paggamit nito. Kasi napakahalagang sangkap po ng Filipino para po sa pagkakaunawaan ng isa't isa po. Sa ating pong bansa na may 186 na kawikaan, ang wikang Filipino po ang nangunguna at dapat na patuloy na ginagamit ng bawat isa po. Alright, Binibining Mikey, kasi we understand sa panahon ngayon, mas nangingibabaw ang wikang Ingles at lalo na ito pag ginagamit sa social media. Minsan kahit sa pakikipagtalastasan, pakikipag-usap, nakakalimutan minsan ang wikang Filipino lalo na sa mga kabataan. Hindi lamang yan hamon din para sa ilang mga estudyante pagdating doon sa ilang mga universities and colleges na may gustong gawin na pagtanggal doon sa asignaturang Filipino. What are your thoughts on paano natin mahikayat gamitin? Totoo rin po na agree po ako na simula po sa pagtuturo ko sa kolehiyo hanggang senior high school, parang sinusundan ba ako nung pagtanggal ng wikang Filipino at asignaturang Filipino? Nagsimula po ito ng taong 2011 to 2012 nang bawasan na tanggalin po natin ang Filipino sa ating pong mga JEC subject at patuloy po tayo sa paglaban. Nitong nakaraan lang po, kasaysayan naman po ang patuloy na inaalis at ngayon po, kinakaharap naming mga Filipino teachers sa totoo lang po, yung pagbabago na naman po ng curriculum natin patungkol sa Filipino mula po sa PhilO1, Komunikasyon, Pananaliksik hanggang sa PhilO2 ng pagbasa. Ngayon po, kung makikita niyo po ang curriculum natin, mabiscom na po ang tawag natin o mabisang komunikasyon para po sa grade 11. Natanggal po yung pananaliksik na parte sa atin pong curriculum na meron tayo nung nakaraang taon at nakaraang curriculum. Nakakalungkot lang po na bakit kami? Bakit Filipino? Bakit patuloy kami sa pagbawas at pagtanggal? Gayong kami yung dapat na manguna dahil parte kami dapat ng identidad na patuloy ko pong sinasabi kanina pa, na dapat patuloy sa pagtanggap ng Filipino kasi kahit sabihin po natin, ito lang po masasabi ko, kahit sabihin po natin simula elementarya, sekundarya, hanggang tersyarya, tinuturo na ang Filipino, marami pa po tayong hindi alam patungkol sa Filipino at panawagan sa mga kabataan na gumamit kayo ng Filipino sapagkat kung mawawala na kami sa edukasyon, ang asignaturang Filipino sa edukasyon, kung sakali man
kabataan na patuloy ang pagbawas at pagtanggal, ang kabataan, ang mga gagamit nito na lang po ang natitirang pag-asa natin para po maipakita na mahalaga pa rin po ang Filipino. At hindi ba't maganda kung ang komunikasyon ng bawat kabataan o ang komunikasyon ng bawat tao ay Tagalog o Filipino na patuloy na ginagamit ng isa't isa at nauunawaan. Nawa po ang mga kabataan natin ay gumamit ng Filipino para magkaunawaan sa lengguwaheng ito, maipagmalaki ang lengguwaheng ito at hindi matanggal sa parte ng pagkatao ang lengguwaheng ito. Alam mo, Profi, ang gandang pakinggan ni Binibining Mikey, no? Ang daming mga magagandang salitang Filipino, no? Tulad ng binibini. So, Binibining Mikey, just a follow-up question, no? Ano po ba ang mga maaaring gawin ng ating mga magulang at paaralan upang mas mapalalim ang pagpapahalaga ng mga kabataan sa ating wikang Filipino kahit po tayo ngayon ay nasa digital age? Maraming salamat po. Una na po, katulad po ng pagtuturo at paghubog po sa pagkatao po at pag-uugali po ng mga mag-aaral na nag-uumpisa po sa ating tahanan, pinakamaliit na unit po. Sana po mag-umpisa rin po sa tahanan ng paggamit ng Filipino. Malaking bagay po kung naririnig ng mga mag-aaral sa loob pa lang ng tahanan nila na gumagamit ng Filipino para sa paglabas nila pagpunta sa silid-aralan, gagamitin na rin po nila to. Naniniwala pa rin po kami na kung anong naririnig, kung anong nakikita, ay siya pong ginagaya ng mga bata, katulad pa rin po noon. Kaya marapat po na mauna po sa loob ng tahanan hanggang sa paglabas nila na ang paggamit po ng Filipino ay parte na po ng araw-araw nilang pagsasalita. Alright, Binibining Mikey, ano po ba ang mensahe na pwede natin ibigay sa ating mga kabataan para po hindi lang po basta maging aware, hindi lang maging knowledgeable, pero ma-practice pa rin nila yung pagmamahal at patuloy ng paggamit ng ating wikang Filipino? Ayan. Maraming salamat po ulit. Sa mundo po na umiikot sa social media at teknolohiya na madalas tayo malamang sa TikTok na nandun din po ako palagi, panawagan po na kung pwede gamitin natin ang wikang Filipino sa pagbuo ng mga content. Natutuwa po ako na marami-rami na po sa mga kabataan ang gumagamit ng Filipino. Gayon din po ang mga kumukuha ng edukasyon. Malamang po yun ang gagamitin nila, lalo na po kung Filipino major sila. Marami na pong content creators ang nagtuturo ng Filipino sa social media. At sana po ma-follow natin isa-isa sila para araw-araw pagising natin, okay, nakakakinig ako ng Filipino. Ang ganda pala ng Filipino na hindi sila papasok isang araw kasi nagiging ganito po yung koneksyon natin. Sa loob ng silid-aralan, kapag magsasalita siya ng purong Tagalog, wow, ang galing, ang husay. Na para po bang abnormal yung pagsasalita natin ng Filipino na dapat normal lang? Na hindi dapat tayo hangang-hanga na kapag maghusay o magaling ang isang tao sa Filipino. Panawagan po na mag-follow ng content creator kung talagang nandun tayo sa social media, magbasa pa ng mga aklat na makahuhubog sa atin sa pagpapalawak pa ng Filipino. Napakarami po nating diksyonaryo Adarna, diksyonaryo Ingles-Filipino, at gayon din po ay makipagsalamuha, komunikasyon gamit ang Filipino. Kung di pa natin kaya sa umpisa, dahan-dahan. Naniniwala po ako na kapag sinasanay natin na gamit araw-araw, makakasanayan din natin hanggang sa, uy, normal na. Filipino na yung gamit ko. Eto na ako. Ganun lang po siguro. Ang ganda no, ng mga nabanggit ni Ma'am, no? At saka napansin ko yan, pag talaga mga nagtuturo sa Filipino, yung tono, ang gaan, Iba ang sarap talaga. pakinggan, Yes. oo, and it's normal, at dapat ganun talaga tayo. And, di ba, ngayong buwan ng wika, ito patunay na dapat tayo ay pinapalalahanan ng wikang Filipino ay mahalaga para sa at ang lahat ng wika sa buong Pilipinas. Yes. Alam mo, Profi, dati linggo ng wika yan. Oo. Naging buwan ng wika. Dapat taon ng wika. Kasi dapat ginagamit natin araw-araw talaga Yes, ang not because of Filipino. globalization, kaya ganito lang. Yes. Diba? Kaya kung sino man ang nagtatanggal sa wikang Filipino sa curriculum ng mga estudyante, mag-isip-isip kayo. Manifestasyon po yan si Binibining Mikey sa lived experience niya na ito maging epekto kapag natanggal ang wikang Filipino, lalo na sa mga kolehiyo, sa iba't mga paaralan. Yes, tama yan, Profi, no? At maraming salamat, Binibining Mikey, sa mahalagang paalala na gamitin at mahalin natin ang sariling wika, ang wikang Filipino. Maraming salamat, Binibining po. Maraming salamat po.